Na high blood na si Serapi sa kagagawan ng mga ibang pulis na to. Papakontempt daw niya sa baba dahil pangisi-ngisi. Tara na guys, pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Serapi. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy A. Tepase, protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagkataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapin test at mismo kinukontra ng kanyang chief o pulis ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipik? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po sir, tama po ang ginagawa po namin sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. Paano na kung ikaw ay naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patayin na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapin test, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Hindi natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair? Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general.
At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, si Teresa. Breakdown ba sa chain of command dito? Yeah, si Teresa, establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino nagsasabi ng totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mo utos si Hippie na ipaparapintes. There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para i-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Montihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Cite him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabejo po. Pero, So hindi ka hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes. So, dalawa sila ngayon na ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba at matagal-tagal kayo makukulong. So, So wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hippie, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Lumiping. Your Honor, may binabanggit pa si Celito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. So pareho po yung alam nyong tamang gawin sa sinabi ni Po, pero Colonel. po, sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng madaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi na SOCO. Ma'am, ilang days ba? Bago mawala yung... Sa protocol po sir ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. Nagsisinungaling na naman tong dalawa. See, kanina, sandila Mr. Chair, kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya
Kasi lapse na doon sa time na pinaparapin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yun po ay totoo. Yung pag-suggest. Pwede totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na para pintest. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapapaliwala na o baka mag-negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador, mabalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very bias kayo against the victim. Siya pinaparapin test. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin test. And because of your sound judgment, na ngayon, binigyan ka pala ng instruction ni Colonel Umipig na gawin yon, but hindi mo sinunod. Dahil ito, mayayabang ito mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipig ka, kunyari, marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Oh, hindi ka pala lawyer eh. Investigador ka. Simpleng order ng hepe mo, ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya, pag dumating pinatawag na nyo yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Umibig. Major Pertes and Captain Monteario. Nasaan sila ngayon? Nabutas sila, Your Honor. Nabutas. District Director, tawagan mo. Pahabol dito. Mr. Chair. Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontempt itong investigador nyo. Mr. Chair, tanungin ko na lang si Mr. Galvez, hindi na lang si Captain Arabejo, because at least si Mr. Galvez may sinabi sila sa atin na pinaalalahanan niya yung superior niya tungkol sa paraffin test. Paano nyo nasigurado na yung lahat ng ibang 19 ay hindi nagpaputok ng baril nila? Paano nyo sigurado yon kung hindi nyo pinaparaffin test? Your Honor, nagbase po kasi kami dun sa mga testimonies po nung dalawang witness namin. And yet, gaya ng sinabi ni Captain Tepache, mas sigurado ang kaso nyo kung yung ballistics test nyo ay sinabayan nyo ng paraffin test. Tama po? Yes po, Your Honor. Pinaalala ko naman po sa aking superior yun na ay subject po sila sa paraffin test. Pero yun nga po yung naging at kasi po, Your Honor, yun nga po yung sa tagal po ng operation, hindi din umabot na po hanggang madaling araw. Ay, sorry sir, hindi na ho kasi sinabi na aabot ng 3 araw yung validity ng paraffin test results kung sakali. Kahit nga po si Captain Carpio, paano nyo sigurado na hindi pagkatapos ng operasyon, bahagi ng report dapat sa City Chief of Police, lahat po nung 19 ay dumaan sa lahat ng test na SOP, Mr. Chair. Protocol kasi yun. Notwithstanding, kahit nasabihin na natin, may witness ka, 2 mataas na official, dapat sinusunod pa rin protocol. Tama? O tama? Tama po. Mr. Chair, yes, I would like to make a statement bago ako lilipat dun sa kabila dahil meron din ako pinal doon. I would like to put it on record. Ako po ay pro-law enforcement. Ako po ay pro-PNP. For more than 20 years, ako po ay nag-handle ng mga kaso tungkol sa pang-abuso ng ating kapulisan.
And yan po inirefer ko din sa mga pulis din na nasusolve naman po. And I would like to go back in history about my family. Ang father ko po ay dating Philippine Constabulary. At lumaki po ako sa kampo, Zamboanga City, at nakita ko po yung takbo at patakaran sa militar, sa PC. Maayos po yung PC noon. And then my uncle, General Alexander Aguirre, dati po siyang NCRPO chief at tumulong sa pagpapaaral sa akin. At napakarami ko pong kaibigan ng mga general, colonel at mababang rangko. At isa dyan, and I'm very proud to say he's here right now, Lieutenant General Rodel Sermonia. And I know this gentleman, Mr. Chair, for so many years. Marami na po akong nilapit na mga kaso sa kanya na agad-agad, walang kabog-kabog na bibigyan solusyon. And because of him, patuloy po ako nagrespeto sa ating kapulisan. Pero, I have to do what I have to do para baguhin itong mga bulok na sistema sa ating kapulisan. Sana kulang ating pulis, recruitment, screening, neuropsychiatric exam, training, etc., etc. Now, we really have to change. Because if we do not, then masasayang lang po itong mga pag-uusap natin dito ngayon. And we have to craft laws na para matulungan sila, magkaroon sila ng tools, not only to protect our citizenry, to protect themselves as well. Para hindi sila basta-basta mapagbintangan na lang na ginawa na samantalang hindi naman nila ginawa. May ganun mga kaso na napagbibintangan kayo. That's why we have to come up with laws to protect both sides. Kasama na nga dyan yung body-worn camera na hindi naman sinusuot. Na at that time, hindi sinuot ang operatiba at sinabing sira. At meron akong pinapasambil na kapag merong insidente na pinatay ang camera o sira ang camera, CCTV or body-worn camera during operation or during critical moments, matik makukulong yung police at yung kanyang supervisor. Excuse me, Senator Dolpo. Sinabi ba nyo na sira yung kuhan nyo? Body-worn camera? Your Honor, sir, according po sa may hawak po nun, kung di po ako nagkakamali, may problema po ata yung may hawak. Limata, klaruhin mo. Anong team leader ka? May problema ang body-worn camera? Napakamahal yan, ha? Hindi yan basta-basta masira. Ano, sira? Sir, we have Sergeant John Deere Tagakay explained kasi nalaman namin, sir, na among the teams sa Bonda 19, siya yung merong na-issuehan, merong hawak ng unit ng body-worn camera. And he explained na, I quote, before the said operation, the body-worn camera suddenly stopped working unknowingly. And due to the sudden incident, the undersigned did not notice that the body-worn camera already stopped working Nasaan yung tao niyan? Nasaan yung due pulis to niyan? low battery. Nasaan siya? Nasaan yung tao niyan? Next hearing. Galing mo dito, ha? Mr. Chair, Galing mo dito. Mr. Chair, Yes. grabe namang dahilan, sir. Tumigil ang body-worn camera na ibinigay, nag-appropriate ang Kongreso, inutos ng Korte Suprema laging buksan sa ganitong mga operasyon dahil sa low bat. Hindi ba yan ang pinaka low level na paghahanda sa anumang ganitong
plano. In fact, Mr. Chair, gusto ko po sanang ipasagot din dun kay Sergeant Tumakay or ano pong Tagakay. Kasi yung ibang ulat naman po na natanggap natin, hindi po sira, kundi sinara, pinatay. Kaya gusto ko pong itanong, sino nagbigay ng utos na isara yung mga body-worn cameras? Mr. Chair, pwede bang tapusin ko ang statement ko pa? Yes. Na po. Sorry. Okay. Continue. Now, there has to be some changes that we should do immediately para hindi masayang yung mga ginagawa natin paghihiring dito. And then we have to craft some laws, like I said earlier, to protect the citizenry from abusive members of the PNP and to protect themselves as well, na para hindi sila basta-basta mapagbintangan. It's very unfortunate, sunod-sunod po yung mga pang-abuso ng kapulisan na nakarating po sa akin, and dalawang insidente recently na nagsumbong sa akin. Una, halimbawa, sa Pandibulacan, isang grupo ng Bonnet Gang na later na pag-alaman ng mga pulis. Pinasok ang bahay ng isang tao dahil sa timbre ng isang asset na nandun daw yung hinahanap nila may warrant. Wala silang warrant of arrest na pinakita, walang search warrant, nakabolet sila, pumasok ng bahay, natural, yung mayari ng bahay, umalag at nagkaroon ng commotion. Anong ginawa nitong Bonnet Gang ng mga policeman? Kinulong yung mayari ng bahay sa kasong direct assault and resisting arrest. Again, nakabonet at hindi alam na sila pala yung mga pulis, walang warrant. Pangalawa, nung pagpunta po nung anak nung kinulong para dalawan yung kanyang tatay, pati yung anak kinulong. Case number 2. Rodriguez Rizal, 15 years old, binarel. Pulis, kasama ang kanyang asset, nakamotor, hinahabol ang isang citizen. Kinikasing at hinahabol. Natural, tatakbo yung isang citizen na yon dahil nakasibilyan at hiningian ng papeles na hindi naman nagpapakilalang pulis nang tumakbo yung sinisita nila. Nagpaputok itong pulis. Tinamaan yung kapatid itong biktima na papalabas ng bahay, patay. And recently over the weekend, ito po, nabasa ko article ng GMA 7. 15 years old na binatilyo, binaril dahil pinagbintangan na nagnakaw ng cellphone. Sana po, stop na rito. Pero I doubt. Asahan po natin. Let's brace ourselves. Marami pa pong mangyaring ganito. Magdasal po tayo na sana hindi. Ngayon pa lamang, let's do some screening, general sermonya, lahat ng mga pulis natin para wala na pong madagdagan ng biktima. Doon po sana sa neuropsychiatric exam. Kasi po ako, Mr. Chair, nakapag-neuropsychiatric exam, nakita ko po na parang
madali lang. Yun po ay para lamang sa mga gusto magkaroon ng baril. Pero how about those policemen na araw-araw nakikituro sa mga civilian population, nagkakandak ng operation, nag-arrest at may hawak ng baril, dapat ibang sets ng neuro exam ang ibinibigay sa kanila. And lastly, Mr. Chair, paguhin natin yung recruitment process. Paguhin natin yung training. And then on a regular basis, periodically, palagi dapat tinitrain, sineseminar, drug test, random drug test, and neuropsychiatric exam ang mga pulis. Why? May mga pulis na nakapasa sa neuro, nakapasa sa drug exam, mabait sila, matino. Pero later on, nagbago ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang environment, dahil sa kanilang trabaho, kaya naging loko-loko. Pero kung maagap tayo sa ginagawa natin training seminar at pag-exam sa mga pulis natin, ito po ay pwedeng mababawasan. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat.